Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos na daloy ng lubos-lubos. Praise the Lord, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng ating mundo. Praise God, ito po muli ang inyong programang Sa Diyos Walang Imposible na inyo pong mapakikinggan mula po sa oras na ito ng ating pong paglilingkod at patuloy na pangangaral at pamamahayag ng salita ng Diyos. Kung sa Kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos walang imposible. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny Aidalena, na muli po ay nag-aanyaya sa inyo sa loob po ng isang oras, mga kapatid, at tayo po ay sama-samang maghayag at patuloy na magbulay-bulay ng kanyang mga salita. Praise God, tayo po ay patuloy na lalapit at dudulog sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng patuloy nating pakikinig at patuloy na pag-aalay ng ating buhay sa Kanya, ha? Ang landas mo ay nais mong itama. So isang mapagpalang umaga po sa ating kapatid na ngayon po ay nasa NKTI Quezon City kay Brother Bob Yuson Atendido. Purihin po ang ating Panginoon Diyos, Brother Bob, sa iyong buhay. At naway patuloy na ang Diyos ay pagpalain ka ng mas marami at mas mabuti pang kalusugan, ha? At ganoon din po mula po sa Dasmariñas, Cavite, ang ating kapatid na si Brother Luisito Miquiyabas. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Brother Louis, at sa iyong asawa na si Ate Eloy Labis Miquiyabas. Patingin din po natin mula po sa Los Angeles, California. Meron po siyang isang kahilingan. Prayer request for Bea Nonato na may cancer sa lymphoma stage 4. Nasa Makati po siya. Siya po ay kapatid ni Mrs. Okay po, Brother Ronnie, atin pong isasama sa panalangin yan. Lagi nating ipagpe-pray araw-araw ay atin pong ilalagay yan sa ating listahan. Magandang gabi dyan sa inyo sa Los Angeles at sa iyong pamilya, ha? Walang imposible. Praise God, hallelujah. Isang mapagpalang umaga rin po mula sa BF Resort Las Piñas kay Sister Becky Garcia at sa iyong mga pamangkin na sina Kim at Mary. Ganon din po kay Sister Lisa Villarico at sa iyong mga anak, Sister Lisa. At mula po sa Pandi, Bulacan, batiin din po natin Sister Rose Abila. Isang mapagpalang umaga sa iyo at sa iyong buong sambayan, sa iyong asawa at sa iyong mga anak. At kay Kuya Rolly Rose Abila ng Pandi, Bulacan. Gusto ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Dako po tayo sa Soldier Silos Bacoor, Cavite. Batiin po natin ang isang mapagpalang umaga si Nanay Carmen Somido at ganon din po sa iyong asawa na si Tatay Nick Somido. Sama na rin natin si Brother Dan Somido at ang kanyang buong pamilya, ha? Praise God, hallelujah. Wala sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya So tuloy-tuloy po tayo. Ang ating pong oras ay ganap na pong ikwalo ng umaga, mga kapatid. Mag-anyaya na po tayo, mag-host na po tayo ng watch party at mag-share po tayo ng ating programa nang sa gayon po ay ating pong maganap ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Praise God, hallelujah. Ang ating paksing tatalakayin ngayon, mga paksa po, at ating pong pag-uusapan ngayon ay ang kahalagahan ng ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Our life is important to God, na may hashtag po na ang katotohanan. Siya po ay nagmamalasakit sa atin. The truth, God cares for us. is maranasan. Sa Diyos Kung sa tingin ninyo, mga kapatid, ay hindi ho nagpapahalaga ang Diyos sa inyong buhay, nagkakamali po kayo, sapagkat napakalinaw po ng banal na kasulatan na ang bawat buhay po natin ay napakahalaga
sa ating Panginoong Diyos. Malalaman po natin yan, mga kapatid, ngayon pong araw na ito. Kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos walang imposible. Wow, praise God. Medyo mahaba-haba ngayon ang comment ni Brother Francis Ragasa. Mapagpalang umaga po, Pastor Francis and I watching together. At sa mga kapatid na nanonood, magandang umaga po, pagpalain tayong lahat ng Diyos sa araw na ito. Praise God, Sister Ning pala ang nag-comment nito. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Good morning, Brother Francis. At sa iyong may bahay na Sister Ningning Moreno Ragasa, at ganun din po sa inyong mga apo na sina Goku, Gotan at Gohan, praise God. At ganun din po kay Prishan. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y Bueno, ihanda na po natin ang ating mga gamit. Ang Bible po, ang lapis, ballpen at notebook. Mag-chat down po tayo, mga kapatid, nang sa gayon ay hindi natin nakakalimutan ang kanyang mga mensahe, bagamat ang banal na Espiritu ay patuloy na nagpapaalala sa atin sa kabutihan ng Diyos at sa kanyang mga salita. Mas mahalaga pa rin na tayo po ay naglilista, nagsusulat, nagno-note ng ating pong mga pinag-aaralan. sa Diyos walang imposible. Lalo na po yung mga nagkakaedad na. Hallelujah! Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos walang imposible. Walang imposible. So dadako po tayo sa ating pong panalangin ngayong umagang ito. Hallelujah! In your name there is healing. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name there is a miracle. In your name there is a power. In your name. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po na nasa langit. Ngayong umagang ito, Diyos, muli kami ay lalapit at maglilingkod sa iyong kaharian sa pamamagitan po, Ama, ng amin pong sama-samang pagbubulay-bulay at pag-aaral ng iyong mga salita. Muli, O Diyos, kami po ay lalapit ng nagpapakumbaba na humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga kasalanan upang sa gayon ay maging katanggap-tanggap at walang anumang maging hadlang at sagabal sa aming paglapit sa iyo. Pangunahan po ninyo kami ng iyong banal na Espiritu na sa amin ay magtuturo at gagabay sa katotohanan ng iyong mga salita. At maging malaya at bukas ang aming mga isip na ito'y tatanggapin po namin bilang pagkaing espiritual na sa amin po ay patuloy na nagbibigay ng kalaguan at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Magpakahayag ka po sa amin, O Diyos, salig sa katotohanan lamang po ng iyong mga salita. At sa umagang ito, Ama, aming aangkinin ang kapangyarihan nito sa aming buhay, sapagkat tunay nga po, O Diyos, na ang salita mo'y hindi darating sa amin sa isang simpleng salita lamang, kung hindi ito'y laging nagtataglay ng kapangyarihan at sinusundan, Panginoon, ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya nga, Ama, sa umagang ito,
mararanasan po namin, Panginoon, ang buhay at makapangyarihang salita mo sa aming buhay. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagsabi, Ama, na kung kami mananalig at sumasampalataya, na kung ang iyong mga salita ay mananatili at kami mananatili sa iyo, hingin namin ang lahat ng aming maibigan at ito ay iyong ipagkakaloob sa amin. Kaya naman, Panginoon, buong puso kaming nananalig at sumasampalataya sa iyong banal na kapangyarihan. Pagpalain po ninyo ang kabuuan ng gawain ito. Ako na yung lingkod, minsan pa, O Diyos, ay nagpapasakop sa iyo. Pangunahan po ninyo ako at gamitin niyo lamang instrumento sa iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen, amen, and amen. Hallelujah! Praise God! Glory to God! Hallelujah! Amen to that, Brother Ronnie. Sasama natin pati ang kanyang approval ng kanyang petition. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Okay, salamat po kay Ate Eloy sa pagbati ng aking 28th anniversary ng aking may bahay. Ha? Praise God. Kami po ngayon, ang aking may bahay, ay nagdaraos ng aming pong ika-28 anibersaryo ng aming kasal. Kaya salamat po, Ate Eloy. Isang mapagpalang umaga mula sa Canada. Isang gabi po pala sa Canada kay Sister Memia Tupasta Pulaw, at ganoon na rin po sa inyong mga kasama dyan, kina Diana at kina JR Kalikdan, at sa iyong mga apo, Sister Memia, ha? Tayo po ay mayroon pong 16 viewers. 6 pa lang po ang nag-share, mga kapatid. Dapat pantay po ito. Kung 16 viewers, dapat 16 din po ang share natin. Ano po? Ang pagbabahagi po ay isang paraan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya kung gusto po ninyong maglingkod sa gawain ng Panginoon, paki-share na po, pakipindot na po ang ating pong share button. 18 viewers po tayo ngayon. Good morning kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan at sa inyong mga anak na kasama nyo sa inyong tahanan, ha? Salamat po kay Architect Leo Rosas. Isang magandang umaga po, Architect, at kayo sa inyong may bahay na Sister Nene Rosas, at kay Hansel at kay John Lee. Namin po ninyo ang mensahe ng awitin. Walang forever. Hindi forever ang COVID-19. Hindi forever ang mga pinagdadaanan ninyo sa buhay. Ang forever lang ay ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid.
Kaya patuloy lang tayong manalig at sumampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay sapagkat ang buhay po natin ay napakahalaga sa ating Panginoong Diyos. At yan po ang ating pong tatalakayin ngayong umagang ito. Glory to God! Mga kapatid, ngayon po ang mensahe natin, our life is important to God, na may hashtag po na the truth, God cares for us. Hallelujah! Alam niyo po ba yon mga kapatid? Buhay natin ay napakahalaga sa ating Panginoong Diyos. Okay? Saan po natin mababasa ang mga katagang yan, ang mga talatang yan? Isaiah chapter 43. Ito ay bagamat ito ay pinatutungkulan ng Diyos sa bayan ng Israel. Ang sabi po dito mga kapatid sa talata pong 1 hanggang 4, kung kayo po ay mayroon pong Bible, praise God, hallelujah, kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan. Ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyo sa iyo, O Israel, ikaw ay huwag matakot, sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Pag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasayo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo, aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Seba. Yamang ikaw, pakinggan po ninyo ang talatang 4, yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking iniibig ka. Kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Praise God! Sino po yung ipinagkaloob niya na tao na siyang pinakatubos sa atin po, mga kapatid? Yan ay walang iba kung hindi ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Kaya kung iisipin po natin mga kapatid, pinahalagahan at sobrang napakahalaga ng ating buhay sa Kanya. Bagamat ito'y tumutukoy sa bayan ng Israel, mga kapatid, tandaan po natin na tayo po ay itinalaga ng Diyos na maging bayan din po niya. Dahil po, ang sinabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, sa aklat ng Epeso, na tayo po ay dating nabubuhay na walang Diyos, hindi kabilang sa tipan at sa bayan ng Israel. Subalit, sabi po ng Epeso, subalit dahil sa dugo ni Kristo, kayong dating nasa malayo ay inilapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Glory to God! At dito po sa ikalawang Pedro, talata po ay 9 ng kabanatang 3, ang sabi rito, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapaghinuhod sa inyo, hindi niya ibig, hindi niya nais, hindi niya gusto na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi, makapagbalik loob sa Kanya. Hallelujah! So mga kapatid, sa mababang bahagi ng ating buhay, maaring tayo ay matukso, maniwala na hindi talaga tayo mahalaga sa Diyos. Dahil kung minsan, ang mga paghihirap, mga pagdurusa, kahirapan ng buhay natin ay maaring parang katibayan, no? Parang patunay na walang pakialam ang Panginoon sa mga pinagdadaanan po natin. Subalit, hindi ito totoo at wala itong katotohanan. Dahil ang ilan sa pinakadakilang Kristiyano o anak ng Diyos o mga santo sa kasaysayan ng Kristyanismo ay nagtiis ng hindi mawari na pagdurusa.
na hindi nila pinagdududahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kung titignan po ninyo mga kapatid, ang sinapit na kamatayan ng mga alagad ng ating Panginoon, lalo na po ito si San Juan na sumulat po rito sa unang Juan, Kapitulo 3. Mamamaya mababasa po natin ang kanyang sulat at siya po ang magpapatunay na tayo po ay mahalaga sa Diyos. Dahil si Juan ay isang lingkod at apostol ng Panginoon na kung saan ay dumaan sa matinding pagdurusa. Siya po ay inilagay sa kumukulong langis, mga kapatid. Maraming lingkod ng Diyos ang dumaan sa mga matitinding pagdurusa, subalit hindi nila kailanman pinagdudahan ang pag-ibig ng Diyos. Bagamat hindi nangangako sa atin ang Panginoon ng isang madaling buhay, kahit na sa gitna ng ating mga pagsubok, ay malalaman natin na may katiyakan na ang ating buhay ay mahalaga sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Alam niyo, yung pagiging mahalaga ay nangangahulugan na maging napaka-importante sa isang tao. At ito ang pakiramdam ng Diyos tungkol sa atin. Bawat isa ay kilalang-kilala niya. Kasama na ang ating mga kasalanan, pagkabigo at mga kahinaan. Ngunit mahal at pinahahalagahan pa rin tayo ng Diyos. Kahit na sa gitna ng ating mga sakit at paghihirap, praise God, na pinapayagan niya sa ating buhay, inaalagaan pa rin tayo ng Diyos at ang kanyang mga pangako ay hindi nabibigo. Sinabi ng ating Panginoon Diyos na hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Yan ay mababasa ninyo sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, talatang 5, that I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Amen. Gaano ba tayo kakilala ng Diyos? Kapatid, kilalang kilala tayo ng Diyos na maging ang bilang ng ating mga buhok ay alam ng Panginoon. Ganyan tayo kahalaga. Imagine, pati bilang ng buhok natin, sabi nga ng Lucas 12, talatay 7, sabi po rito, datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang ng lahat. Kaya't huwag kayong mga takot, kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya, yung ibon po. Dahil ito pong mga alagad ay nag-aalala, sila po'y nababagabag, pero sinabi ng Panginoon sa kanila, sabi po rito, maging ang bilang ng inyong mga buhok ay lalong napakahalaga. Sabi niya, huwag kayong matakot, bilang na lahat. Mahalaga kayo. Mahalaga tayo sa Panginoon. Praise God. Isinulat po ni John ang kanyang sulat nung siya po ay nasa edad ng 80 or maybe on his age of 90 years of age, at ang kanyang liham ay patungkol sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano. His letter was addressed to believers. At doon sa unang 3 talata ng kabanatang 3, mga kapatid, hinihimok niya sila patungkol sa pag-ibig ng Diyos na pinakita sa kanila sa pamamagitan ng kaligtasan. Yes! Hallelujah! Ipinakita ng Diyos yung kanyang pagpapahalaga sa atin sa pamamagitan ng kanyang ginawang pagliligtas sa iyo at sa akin. Anong sabi rito, mga kapatid? 1 John chapter 3 verse 1 to 3. See how great a love the Father has bestowed on us, that we will be called children of God, and such we are. For this reason, the world does not know us because it did not know Him. Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him,
because we will see Him just as He is. And everyone who has this hope fixed on His purifies himself, fixed on Him, purifies himself just as He is pure. Yan po ang sinasabi po rito. Sa Tagalog, ganito ang sinasabi. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi panahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay maglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ang sino mang gumagawa, hanggang doon lang po mga kapatid, ano po, praise God. So maliwanag po mga kapatid, dito sa ating binasa, ang kaligtasan po ay nagsisimula sa pagkatanto ng ating pong pagkahiwalay sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Yes. Then knowing kung sino si Jesus at kung ano ang nagawa niya sa krus, nagtitiwala tayo sa Kanya upang iligtas tayo, patawarin ang ating mga kasalanan at ipagkasundo tayo sa Diyos. Sa sandaling tayo ay tunay na naligtas, tayo ay magpakailanman ay nabago at hindi maaaring maging katulad ng dati bago tayo nakakilala kay Kristo. Sapagkat tayo ay permanenteng nakiisa sa Diyos magpakailanman. Ang garantiya ng katiyakan na ito ay ang banal na Espiritu na dumating upang manirahan sa loob natin magpakailanman. Kaya't bilang mga anak ng Diyos, dapat na maging sensitibo tayo sa kasalanan at magnais na basahin ang kanyang banal na salita, mamuhay na masunurin, makadiyos na pamumuhay. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan, makababalik tayo sa Panginoon para sa paglilinis. Dinidisiplina po tayo bilang isang mapagmahal na Ama sa langit. Bagamat pinapayagan ng Diyos ang mga pagsubok sa ating buhay para sa iba't ibang mga kadahilanan, kung minsan ay ginagamit niya ito upang ibalik tayo sa Kanya sa pagsisisi. Praise God. Ganyan po na kahit na tayo po ay paulit-ulit na tayo ay nabibigo, na sumunod sa Kanyang mga kautusan, nagkakasala po tayo mga kapatid, nahuhulog tayo sa mga patibong at gawa ng kaaway, na tayo po'y nagkakamali mga kapatid, ang Diyos ay binibigyan pa rin tayo ng pagkakataong makapagbalik loob sa Kanya. Hallelujah! Yan po ang isang katotohanan na ang Diyos ay nagmamalasakit pa rin sa atin dahil mahalaga tayo sa Kanya. Praise God. Huwag tayong mag-iisip na tayo'y pinababayaan ng Diyos at kailanman ay hindi ito gagawin ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Dito po sa sulat na ito ni San Juan, ni John, ipinakikita ang katibayan at katotohanan ng kanyang pagmamalasakit sa atin. Bagamat maaring ang pakiramdam natin ay hindi tayo mahalaga sa sino mang tao sa mundong ito, bilang mga anak ng Diyos, mahalaga kayo sa Kanya. Kung meron mang hindi nagpapahalaga sa inyo sa mundong ito, huwag niyong kalilimutan, meron pa rin na nagpapahalaga sa bawat isa sa atin.
tumingin lamang tayo sa itaas. Naroon ang Diyos na nagpapahalaga sa buhay po natin. Hallelujah. Amen. Kung minsan nga, mismong sarili natin, hindi natin pinapahalagahan. Di ba? Sinasabi natin, tao lang tayo, nagkakamali. Napakababa ng pagtingin natin sa ating mga sarili. Praise God. Hanggang dito na lang ako. Wala na akong magagawa. Pero ang Diyos, hindi ganun ang tingin sa iyo, kapatid. Mahalaga tayo sa Diyos. Hallelujah. Dito, nagbigay ng katibayan si John. Anong sabi roon sa verse 1 ng 1 John chapter 3 verse 1, kapatid? Ang sabi rito, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinadama ng Diyos sa atin. Ang pagpapakita ng kanyang dakilang pag-ibig ay nakikita sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin. Praise God. Doon mo makikita kung gaano yung pag-ibig na ipinadama niya. Ipinadama niya ito sa pamamagitan ng mga ginawa niya sa buhay po natin. Praise God. Hallelujah. Yes, mga kapatid. Una, paano niya ito ipinakita? Sa pamamagitan ng kaligtasan. Iniligtas niya tayo. Ang Diyos ay inabot tayo sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. Binuksan niya ang ating mga isipan at puso upang maunawaan at maintindihan natin ang mabuting balita ni Kristo. And the Holy Spirit convicted us sa ating makasalanang kalalagayan at sa ating pangangailangan para sa kapatawaran. Alam natin, si Jesus lamang ang makapagliligtas sa atin, kaya't nagtitiwala tayo sa Kanya para sa ating kaligtasan at kapatawaran ng mga kasalanan. So, yun po ang unang katibayan, mga kapatid. Ipinakita ito ng Diyos. Ipinadama ito ng Diyos, yung kanyang pag-ibig. Hindi lang niya ipinadama, kung hindi, ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagliligtas sa atin. Iniligtas tayo ng Diyos sa tiyak na kapahamakan ng ating mga buhay, ng ating mga kaluluwa sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang akuin ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya sinasabi ni John, see how great, masdan ninyo kung gaanong kadakila ang pag-ibig na kanyang ipinadama sa inyo dahil iniligtas niya tayo. Hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? Ang buhay na kay lupin sa kabutihan mo, Diyos. Ako'y natagpuan, pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Praise God. Kung hindi ka pa kumpinsido dyan, mga kapatid, dito pa ipinakita ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng pagpapabanal sa atin, yung pong tinatawag na sanctification. Praise God. Inilaan at ibinukod tayo ng Panginoon para sa Kanya upang mabuhay tayo para sa Kanya. Ibig pong sabihin ng sanctification, ibinubukod tayo ng Panginoon. Ang Kanyang Espiritu ay nakaupo ngayon sa trono ng ating mga puso upang gabayan ang ating buhay, nagbibigay ng pag-unawa sa Kanyang salita, binibigyan tayo ng kapangyarihan na sumunod sa Diyos at binago tayo sa larawan ng Kanyang anak. Yes! Dahil kung wala ang paghahari ng Espiritu, kapatid, kaya nga 'di ba, doon po sa prayer of repentance, binabanggit ko lagi na inaanyayahan ko ang banal na Espiritu na lumuklok at umupo sa trono ng aking puso. Dahil tayo po, mga kapatid, ay walang kakayahan sa ating mga sarili. At tandaan po ninyong sinasabi po ng Panginoon, the Spirit indeed is willing but the flesh is weak.
Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita na ang ating puso ay mandaraya. Hallelujah! At para ang ating puso ay may kakayahang sumunod sa kanyang mga salita, kailangan po natin ng gabay at patnubay. Hindi natin mauunawaan ang salita ng Diyos nang wala ang kanyang banal na espiritu. Kapatid, kaya nga 'di ba sa Ezekiel chapter 26 verse 36-26 sabi roon po mga kapatid, binibigyan ko kayo ng bagong puso at kayo sa bagong puso niya na ilalagay ko ang aking espiritu. Isang bagong puso. Hallelujah! Yan ang ibinibigay ng Panginoon sa atin upang ang pusong yan ay lagyan niya ng isang panibagong kapangyarihan at yan ay yung kanyang banal na espiritu upang ating maganap at masunod ang kanyang mga salita. Hallelujah! So ito pong sanctification, yung pagpapabanal sa atin, tandaan po natin, gawain niya ng banal na espiritu. Amen po ba? Saan pa mga kapatid, ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paglalaan, yung pong kanyang provision sa bawat isa sa atin. Nangako ang Diyos na ibibigay ang lahat ng pangangailangan sa pamamagitan ng kanyang anak, alinsunod sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Philippians 4:19. Di ba sabi ron, my God shall supply all my needs according to His riches in Christ's glory. Sapat na sana ang kaligtasan, ngunit ipinagkatiwala rin ng Diyos ang kanyang sarili upang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan dahil nagmamalasakit siya sa atin. Ang kanyang mga mapagkukunan kailanman ay hindi mauubos. Unlimited ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Unlimited at ang ating mga pagpapala kay Kristo ay sagana. Praise God, hallelujah. Glory to God. At sa banal na espiritu ng Panginoon, sa ating kaligtasan, ipinadala ng Panginoon ang kanyang banal na espiritu upang manahan sa atin. Dahil kung wala siya, wala tayong kapangyarihan na mabuhay sa buhay Kristiyano. Siya ang nagbigay daan sa atin na maging tao na nilikha ng Diyos. Kapatid, diyan ipinakita ng Diyos kung gaano tayo mahalaga sa Kanya. Kung hindi tayo mahalaga sa Diyos, kung ang buhay natin o ang buhay ng tao ay hindi mahalaga sa Diyos, di sana'y dumating na po siya. Kapatid. Pero anong sabi? Hindi niya ibig, sabi sa 2 Peter 3:9, hindi niya ibig na mapahamak ang lahat. Binibigyan pa rin niya ng pagkakataon. Kaya nga kapatid, habang may pagkakataon pa, i-share mo na ito upang ang mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, mga kamanggagawa mo, mga kapitbahay mo ay makarinig din ng salita ng Diyos. 21 viewers, 9 shares. Praise God, napakalayo po. Okay, magandang umaga po kay Sister Mimi Pundario at kay Sister Alice Dacer Dorano at kay Brother Nap Dorano, ha? Praise God. At ganun din po kay Irene Retiro Dungka. Isang mapagpalang umaga po sa inyo at sa inyong pamilya po, Sister Irene Retiro Dungka. Hindi ko po alam kung taga saan po kayo. Pakilagay lang po ninyo kung taga saan po kayo, ha? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So ngayon po, yun po ang una, no?
Mga kapatid, sabi ron sa na verse 1, ngayon, sabi rito, ikalawa, na ebidensya at patibay, ngayon tayo'y mga anak ng Diyos. Sabi ng 1 John 3:2 sa talatang 2 ng 1 John. So naintindihan po natin at naunawa natin ang lahat ng espesyal na pagmamahal ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Praise God. Pero ang lahat ng ito ay anino lamang ng dakilang pag-ibig at pag-aalaga ng Diyos para sa atin. Praise God. Bilang kanyang mga anak, tanda po natin, no? Pinaliliguan niya tayo ng mga espiritual na pagpapala at pangako at wala nang makapaghihiwalay sa atin mula sa Kanya. So yun po yung ebidensya na tayo po ay mahalaga sa Kanya sapagkat tayo ay itinuring na anak ng Diyos. Praise God. Ako at ikaw, bawat isa sa atin, ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos ayon sa John chapter 1 verse 12 na sinasabi doon ang sino mang sa kanya'y sumampalataya at tumanggap ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya legal ka nang nakatatawag sa Diyos ng Ama. Hindi katulad nun, nakikiama lang tayo, di ba? Nananalangin tayo ng Ama namin. Ama namin. Pero ang totoo, hindi naman pala tayo anak. Pero ngayon, mga kapatid, ay mga anak ng Diyos na tayo. Iyan pa ang isang katibayan na ang buhay mo ay mahalaga sa Kanya. Dahil nagkaroon ka ngayon ng pagkakataong tumawag sa Kanya ng Ama dahil ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Tandaan po ninyo mga kapatid, yung mabuting balita, yung ebanghelyo ng ating Panginoon na nagsasabi na tayo bilang Kanyang mga anak ay tinubos at binili ng Kanyang banal na dugo. At tandaan po ninyo mga kapatid, no? Lagi ko pong sinasabi po sa inyo, basahin po natin ha. Pakinggan ninyo na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ha? 1 John chapter 3. Praise God. Verse 7. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya ng matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buhat pa lang pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng diablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya hindi maaring magkasala sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Dito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng diablo. So, meron pong anak ng Diyos at merong anak ng diablo. Pastor, sino po ba yung mga anak ng diablo? Praise God. Sino po ang anak ng diablo? Ang sabi po rito, mga kapatid, ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. See that? Ha? In general, pag sinabing kapatid, kapwa, at yan ay maaring kapatid mo rin, dahil marami ngayon, magkakapatid, magkakapamilya, may mga galit sa isa't isa. Sabi rito, hindi kayo anak ng Diyos. Anak kayo ng diablo. Masakit pakinggan, pero totoo. Kapatid. Kaya nga, isang napaka-tibay na ebidensya na mahalaga tayo sa Diyos sapagkat tayo po ay ibinilang na Kanyang anak. Di ka ba natutuwa doon, kapatid? Ha? Anak ka ng Diyos. Ikatlo, sabi rito, maliwanag po rito, hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Sabi roon sa talatang 2 ng kabanatang 3 ng unang 1. Ang nakikita natin sa ngayon, mga kapatid, dito sa mundong ito, at sa ating kalalagayang pantao ay pansamantala lamang. Lahat po ng nakikita natin, lahat po mga kapatid,
ng nangyayari at nagaganap dito sa mundong ito, no? Pansamantala lamang kung ating pong titignan ang ating lipunan, maaari po tayong mawalan ng pag-asa dahil mas malala ito kaysa sa dati. Maraming hindi nakakikilala sa Diyos o nakakaintindi sa atin sapagkat hindi nila siya pinapansin o tinatanggihan. Ang pagiging abala sa mundong ito, sa kayamanan, praise God, at kasiyahan ng mundo ay nagbabanta sa atin na ilayo ang ating atensyon mula sa Panginoon at makaabala sa atin mula sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Gayunpaman, ang mga banal na kasulatan ay kailangan natin upang mabuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ang kanyang mga utos ay hindi nagkakait sa atin ng anuman, ngunit ibinibigay sa atin kung ano ang alam ng ating Ama sa langit na pinakamahusay kapag sinunod natin ito. Ibig pong sabihin, mga kapatid, sa ngayon, hindi pa natin nalalaman kung ano tayo dahil hindi pa natin nakikita ang kaharian ng langit. Pero yan ay magiging isang katotohanan kapag tayo po, mga kapatid, ay masasabi po natin na tayo'y maging, sabi rito sa talatang 2, alam natin na kapag siya'y lumitaw, referring to our Lord Jesus Christ, tayo ay magiging katulad niya. Ibig pong sabihin, pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, bubuhayin tayong maging katulad niya. Yes! Hallelujah! Sa pinakadakilang kabanata tungkol sa pagkabuhay na mag-uli na sinulat ni Pablo, ang sabi nun sa 1 Corinthians 15:20, ngunit ngayon si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay, ang mga unang bunga ng mga natutulog. So dito, ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng lahat ng kailangan para sa buhay, ng kailangan natin para sa buhay at kabanalan sa kasulukuyan, ngunit kahit na higit pa o mas lalong pagkakaloob ang naghihintay sa atin sa hinaharap kapag tayo ay muling mabubuhay na may maluwalhating katawan. Doon tayo magiging isang ganap, mga kapatid, na kung magiging ano tayo, bagamat hindi natin alam kung ano ang magiging langit, mayroon tayong pangako na ang ating mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay ng kordero at makakasama natin ang Diyos magpakailanpaman. Yes. Hallelujah. Praise God. Irene Retiro Dungka ay from West Fairview. Purihin ang Panginoon. Bagong Buhay, United Methodist Church. Salamat po, kapatid, sa iyo pong pakikinig. Praise God. Pagpalain po ng Diyos ang inyong buhay. So maliwanag po, mga kapatid, meron pa yung, kumbaga ito yung magiging isang buhay natin na malalaman natin sa darating na panahon na tayo po ay bubuhayin muli. Yung bang kayo ba'y naniniwala? Kasi may mga taong hindi naniniwala na doon po sa tinatawag na life after death. There is life after death. Buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang buhay po natin, mga kapatid, ay sinasabi po sa banal na kasulatan na meron po tayong isang buhay. At yan po ay yung buhay na pinagkaloob sa atin, yung buhay na walang hanggan. At tayo, bagamat mamatay tayo sa mundong ito, muli bubuhayin po tayo. Yan ay ayon sa banal na kasulatan. Lahat ng tao, mabuti at masama, ay bubuhayin ng Diyos. Dahil ilalagay tayo sa uling destinasyon ng ating buhay. Kung tayo ay mayroong isang buhay na kung saan ay sinasabi dito sa 5, at ang sino mang may pag-asa nito sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili tulad na siya ay dalisay. Sabi rin sa talatang 3, mahalaga ang ating buhay sapagkat nais ng Diyos na pinakamainam para sa atin. Na mabuhay tayo ng dalisay, banal na buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu.
Ang pag-alam sa ating maluwalhating inaharap ay dapat mag-udyok sa atin na sundin ang salita ng Diyos at pamunuan ng Kanyang Espiritu. Dahil kung di tayo magnanasa at magnanais na mamuhay ng may kabanalan, hindi natin malalaman kung ano ang magiging buhay natin sa hinaharap. Kapatid, praise God. Dahil po mga kapatid, ang buhay sa hinaharap ay dalawa po mga kapatid ang naghihintay sa atin. Either it is in heaven or it is in hell. Dalawa po yan. Ngayon, kung gusto mong ikaw ay makarating sa langit, nanaisin mo na mamuhay ng mayroong kabanalan. Dalisay na buhay. Banal na buhay. At yan ay sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu na ipinagkaloob sa atin. Glory to God. At hindi ko ibig sabihin mga kapatid na kapag tayo mabubuhay ng may banal na pamumuhay, ay hindi na tayo magkakamali at hindi na tayo magkakasala. Praise God. Hanggat naririto tayo sa mundong ito, pwede po tayong mahulog sa pagkakasala. Kaya nga, binibigyan tayo laging ganyang kahalaga ang Diyos. Ganyang kahalaga ang buhay natin sa Diyos. Lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataong makapagbalik loob sa Kanya, makapaglinis upang magsisi sa mga kasalanang nagagawa po natin. Dahil mahalaga ang buhay mo sa Diyos, kapatid. Kung hindi mahalaga ang buhay natin sa Diyos, bakit pa niya tayo lilikay na ayon sa Kanyang wangis? Di ba? Ha? Praise God. Itinutulad tayo sa larawan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Ito ang goal niya sa buhay po natin. Ang maging katulad ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Kaya kapatid, magkaroon tayo ng pagnanasa na mamuhay ng may kabanalan upang sa gayon, kapatid, hindi mo maranasan ang mga pinagdadaanan na kahirapan at pagtitiis sa buhay po natin. Kapag tayo po ay nabuhay sa kabanalan, sinisiguro at tinitiyak ng Diyos sa bawat isa sa atin na kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Yan ang deklarasyon ni David. Ako'y naging sanggol, naging bata at tumanda, hindi ko nakitang pinabayaan ng Diyos ang isang matuwid na namuha na nanlimos at nanghingi man lamang ng tinapay. Praise God. Kaya kung ang Diyos ay nagpahalaga sa buhay po natin, pahalagahan din natin ang buhay ng ibang tao. Kapatid, magpagamit po tayo sa Kanya. Mag-share po tayo ng ating pong nalalaman tungkol sa salita ng ating Panginoon. Ngayong umagang ito, uulitin ko, our life is important to God. Ang katotohanan, nagmamalasakit siya sa atin palagi. Kaya wag nating isipin na komo tayo ay dumadaan sa mga matitinding pagsubok at sa gitna ng pandemyang ito, ay hindi ka na mahalaga sa Diyos. Praise God. Kapatid, mahalaga tayo sa Kanya. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Laging forever ang kanyang awan. Sa presensya niya'y laging
Bueno, tayo po'y dadako sa ating pong mga kahilingan tulad po ng kahilingan po ng ating kapatid na si Brother Ronnie Atendido para po kay Bea Nonato na ngayon po ay dumadaan po sa cancer stage 4, praise God. At gayon na rin ang approval ng kanyang petition, praise God. Hallelujah, sama natin sa panalangin ito, ha? Praise God. At kung kayo po ay may mga kahilingan mga kapatid, yung iba pong mga kapatid na nakikinig at nanonood ngayon, kung may mga prayer request po kayo, maaari po ninyong i-chat down po, okay? Praise God. O kaya ay i-PM po ninyo sa akin dito po sa ating comment section box. Praise God. Hallelujah. So sama po natin sa panalangin ng ating mga kapatid, sina Rupino at Rogelio Costales. Praise God. Ganon din po si Rowena at si Red at Morgan and Connor Merriman, si Mary Joy at Kit Mendoza, ganun din si Sheila May Arisa at sina Annabel, Rachel, Amanda, Angela, Rodel at Ariang Costales. Sama na rin natin sa panalangin si Marilyn Estonactoc Foster, Romerico Dumlao na meron din po siyang cancer at ito rin po si Diosdado Gutera, Silda Rosales, sila po'y pawang lumalaban sa mga laban ng cancer, no? Praise God. Romelito Valdez na meron pong suliranin sa kanyang kidney, dumadaan po siya sa tinatawag na dialysis. At si Mami Chusi Yuson na mayroon po namang problema sa puso. At si Mami Lourdes Tan na mayroon pong hypertension. Ganon din si Bimbi Soribio, Andrea Aranda. At sama rin natin sa panalangin si Flor Delisa and Reynaldo Lopez. At si Ma'am Guadalupe Labis na mayroong din suliranin sa kanya pong mga nerves. Ano po? At Kahala Family, Lilibet and Ray Ramirez Family, Brian Biembiahe, Rosel Domingo na siya po'y makakilala rin sa Panginoon. Epremia Conje, Lisa Villarico at ang kanyang pamilya, ang kanyang anak. At si Ernie Perez, Arnold Chan, George Sidoro, Remy Costales, si Brother Ronnie Atendido. At ganun din po, isama rin natin sa panalangin si Nanay Remy Costales. Praise God, hallelujah. Purihin ng Diyos. At ganun din po, isama natin sa panalangin ito pong Skyhope, GPS, Reblink Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Crisket Enterprises, Architectural Firm Architect Leo, Bookkeeping Firm Sister Lily Pangilinan at Car Rental Services po nila Brother Lloyd Nebres at Brother Fred Lopez. So sama na rin natin ang advance happy birthday ng ating kapatid na magdiriwang ng kanyang kaarawan bukas. Ano po, dahil tayo po ay hindi ganito ang setup natin bukas. Praise God, ganun pa man, naka-live po rin tayo bukas, ay batiin na rin natin ang advance happy birthday ang ating kapatid na si Sister Memia Tapulaw. So, yan po mga kapatid ay atin pong idudulog at ilalapit sa Panginoon at maging si Brother Bob na ngayon po ay nasa NKTI. Praise God, hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita. Salamat Ama sa katiyakan at kasiguruhan na ang aming buhay ay napakahalaga sa iyo. At yan ay iyong pinatunayan Panginoon sa pamamagitan ng kaligtasang ipinagkaloob mo sa amin. Hindi mo lamang ito, O Diyos, ipinadama ang iyong dakilang pag-ibig, kundi ipinakita mo ito sa iyong gawa, Panginoon, na iyong ibinigay sa amin ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus upang maging katubusan at kaligtasan ng aming buhay at ng aming kaluluwa. Ganon din, Panginoon, na sa patuloy na pagpapabanal mo sa amin,
at sa patuloy, O Diyos, na paghahari ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Ama. Ngayong umaga, lalapit kami at dudulog kami sa iyong banal na trono upang muli, Panginoon, ay aming kamtan ng awa at abag sa panahong kailangan namin ito. Lord, itinataas po namin sa iyo ang aming kapatid na ngayon po ay dumadaan sa stage 4 cancer, Panginoon. Kami, O Diyos, ay sumasampalataya sa buhay po ni Nia Nonato, Panginoon Diyos, na ikaw ang Diyos na patuloy na hihipo sa kanyang kalusugan at patuloy, O Diyos, na siya po, Panginoon, si Bea Nonato, Panginoon, na dumadaan sa stage 4 cancer, Panginoon. Ngayong umagang ito, God, sinasaway po natin ang espiritu ng cancer sa kanyang katawan, Panginoon, maging sa buhay po ng aming mga kapatid na sina Silda Rosales, Diosdado Gotera at Romerico Dumlao. Right now, anumang uri ng cancer ito, Panginoon, right now, in the name of Jesus, we declare divine healing and miracle right now, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. We rebuke right now, O Lord, anumang uri cancer man ito, Panginoon, sa dibdib, cancer sa bituka, cancer sa kidney, sa dugo, lymphoma right now, in Jesus' name, cervical cancer right now, in Jesus' name, we rebuke it right now, and we declare divine healing miracles, Lord, para po sa mga kapatid naming ito. At maging ang mga kapatid namin na mayroong suliranin sa kanilang mga puso, sa kanilang mga kidney, sa kanilang mga nerves right now, O God, inaangkin po namin ang iyong mahimalang pagkilos. Ikaw ang aming Diyos ng himala at sa iyo ay walang imposible. Kaya salamat po, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo ang agarang approval ng petition po ni Nia Nonato, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sawayin po ninyo ang lahat ng mga balakid at adlang sa kanyang petisyong ito, Panginoon. At nawa, O Diyos, ito ay magkaroon ng madaliang approval, Panginoon, upang matunod at maganap ang kalooban ng mga taong nagmamahal sa kanila, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na patuloy, O Diyos, na pinagpapala mo ang kanilang buhay dahil ikaw ang nag-iingat sa kanilang kalusugan, dahil matapos na sila ay makaranas ng iyong himala, ay naroroon pa rin ang iyong maamong proteksyon sa buhay nila. Salamat po sa buhay ni Brother Bob, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay magkaroon ng magandang favorable result ang kanyang endoscopy at colonoscopy, Panginoon, test right now in Jesus' name. Alam namin, Ama, na walang imposible sa iyo. Kaya sumasampalataya po kami. At maging ang aming kapatid na magdiriwang ng kanyang kaarawan bukas, Panginoon, kay Sister Nenia, pagpalain po niyo siya ng panibagong taon sa kanyang buhay. Salamat po. At muli ay dinugtungan mo po ang kanyang buhay. Salamat, O Diyos, sa mga taong nagmamahal sa kanya na ngayon ay kasama niya na magdiriwang ng kanyang kaarawan. God, ang inyong lingkod ay nagpapasalamat din po sa panibagong taon ng aming pong pagsasama ng aking may bahay. Sa 28 taong ibinigay mo po sa amin na bagamat kami ay pinaglayo ng panahon, Panginoon, subalit ako'y nananalig na patuloy mong pagtitibayin ang aming relasyon bilang mag-asawa. At muli kami magtatagpo at magsasama muli, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama, sa 28 taon na iyong ibinigay sa amin. Alam ko, Ama, na patuloy mong pagpapalain ang aming relasyon ng marami pang taon, Panginoon Diyos, na kami ay magkasama bilang mag-asawa. Ganon din po, Panginoon, ang mga kabuhayan ng aking mga anak, ng iyong mga anak, Panginoon Diyos. Lord, pagpalain mo ang mga businesses na ito, Panginoon Diyos, ang mga trabaho nila, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na dumaloy at kumilos sa mga kabuhayang ito. Patuloy niyo, O Diyos, na bigyan sila ng maraming client, customer, Panginoon, ng kanilang mga kabuhayan. At alisin po ninyo, Panginoon Diyos, ang sumpa ng kahirapan sa buhay ng iyong mga anak right now.
We rebuke the curse of poverty and we declare right now financial breakthrough, financial blessing, and financial stability right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. At para po sa mga kapatid po namin na wala pang pagkakilala sa iyo, Panginoon, Lord, buksan mo ang kanilang mga puso. Na ikaw, O Diyos, ay makilala nila sa isang malalim at biblikal na paraan. Tanggapin kanila bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong kasagutan at katugunan sa lahat ng aming pong panalangin ngayong umagang ito. Inaangkin namin ito sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Sa problema'y humaharap para bang wala ito. Praise the Lord. Good morning po kay Sister Rose Tasipit at kay Brother Romy Tasipit at ganoon na rin po kay Ruru, ha? Praise God. Purihin po ang ating Panginoon Diyos. Nilapitan, tulong na inaasahan, diin natagpuan. Ako'y nagdusa, problema sa buhay. At shoutout din po kay Brother Max Sarsadong Tabulaw at sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan na kina Dayanan Lee at kina Dayan Lynn at kina Daryl Russell at Donna at sa iyong mga apo, ha? Ito matatapos. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng nagpaabot ng pagbati sa amin pong wedding anniversary ng aking may bahay, ha? Praise God. Salamat po sa inyo. Bueno, bukas mga kapatid, tayo po ay mayroon pong pagsamba, ang ating pong Sunday worship service. Ito po ay nagsisimula sa ganap na ika-10 po ng umaga. Nalilate po tayo pag araw ng linggo. Praise God, hallelujah. Kaya pagpaumanhin po mga kapatid ang ating pong delay broadcast tuwing araw po ng linggo. Praise God, dahil yung pong ating mga kapatid ay late na po sila kung dumating sa ating pong church, ha? Kaya may pagkakataon kayo makinig muna sa iba habang hinihintay po ninyo ang ating pong live streaming Sunday worship service tuwing araw po ng linggo ng umaga. Kaya tayo humingi ng paumanhin. Pagkalinggo po ay hindi ko po kayo gaanong nababati at nasa shoutout sapagkat iba po ang tema at format natin pagdating po ng linggo dahil ito po ay isang live worship service. At gaya po ng aking pong announcement palagi mga kapatid, sa December 20, meron po tayong gift giving para po sa mga less fortunate members po ng Sa Diyos. Walang imposible na dumaan sa mga matitinding pagsubok ng buhay dahil po sa pandemya. Kaya po mga kapatid, kung maari po ay magdala po tayo sa abot ng ating makakaya ng mga munting regalo na maipapaabot po natin, mga pang Noche Buena na pagsasalu-saluhan ng bawat pamilyang walang kakayanan mga kapatid na makapag-celebrate ng Christmas. So gift giving po ang tema po natin sa December 20. At kayo po na mga nanonood ngayon, maging kayong nasa ibang panig ng mundo, praise God, ay pwede rin po kayong magpaabot ng inyong regalong pamaskong handog na Noche Buena sa mga kapatid natin na mayroon pong kakapusan na mag-celebrate ng kanilang Pasko sa taong ito.
Naway bagabagi ng Diyos ang inyong mga puso, mga kapatid. So pwede po ninyong yan ihulog sa ating GCash account number 0920-436-9922. At para po sa mga nasa ibang bansa na nais magpaabot ng mga kaunting tulong para sa ating mga kapatid, pwede po ninyong ipadala yan through Western Union. PM nyo lang po ako o kaya ay i-text nyo lamang po ako. Praise God, pwede nyo ipadala yan through Western Union, praise God, at ibibigay ko po sa inyo ang detalye ng lahat mga kapatid kung paano kayo makapagpapadala through Western Union or bank, no? Bank transfer, praise God, hallelujah. Pusan kung sino-sino na aking nilapitan, tulong na inaasahan, higing natagpuan. Ako'y magdurusa, sa buhay, ako ay Bueno, sa darating pong linggo, ang mensahe pong ihatid ng inyong lingkod ay pinamagatan pong Zoe, the complete package of God's blessing. Praise God. Zoe. Praise the Lord. Hallelujah. So sa himig po ng tugtuging ito, ang inyong lingkod, muli pansamantalang magpapaalam po sa inyong mga kapatid at muli magsama-sama po tayo sa araw po ng Martes. Ito pong ating pang-araw-araw na pagbubulay-bulay at pag-aaral ng salita ng Diyos ay inyo pong napakikinggan araw-araw mula Martes hanggang linggo na po. Praise God, hallelujah. Ang ating pong programa ay inyo pong nasusubaybayan sa ganap na 8 hanggang 9 po ng umaga. Ano po? Yan po ay from Tuesday to Saturday. Pero pagdating po ng Sunday ay alas 10 po tayo ng umaga. So, purihin po ang ating Panginoon Diyos. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ang patuloy nating pairalin sa ating sambayanan at sa bahayan at patuloy tayong naway pagharian ng kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus at ang kanyang walang hanggang pakikipisan sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu ang patuloy na magbibigay sa atin ng kapanatagan at kapayapaan ng ating buhay at ng ating mga isipan at puso. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, manatili po tayong ligtas, manatili po tayong matatag at matibay sa gitna ng krisis at pandemya. Huwag po tayong makalulimot na lumapit at dumulog sa banal na trono ng Panginoon sapagkat sa Kanya'y walang imposible. Good day to all of you. God bless us all. To God be all the glory. This is your servant of God, Pastor Manny Adalena, signing off just for today. sa kahirapan ay walang sa karamdaman ay walang ang lahat ay may hanggang sa mundo. Salita